Hello guys, good morning. For today's video, ayusin natin yung bike ko. Lilinis din tayo ng kotse. Yung bike ko kasi hindi na natatanong, masira yung padlock. Pinalitan lang ito ng padlock saka bombay na natin. Guluhan na natin. Natin kung mag-iinit sa labas. Ako malamig pa. Bare months na kasi kaya malamig na rin sa labas. Pero nakasando ako. Oh my god. Ay, ang dala. Ang dami kong dala. Sa labas. Init na. Ay, hindi ko pala malipinis yung sakyan. Nandun pala kayo ano. Hindi ko malilinis yung kotse namin kasi nakapark dun sa bahay ng sensei namin. Malayo. Ito na lang tayo sa bike. Ito yung parking area. So. Hindi siya malilinis. Nagdala pa ako ng ano. Kalawang na kasi itong namin, itong bike ko. Sa amin tatlo, akin yung pinaka ano, luma. Pero okay lang. Ito pinalitan ko ng bago. Ito. Kasi pag sinalpa ko siya dito, mahirap, naputol ko. So, sprayan natin ito. Effective ka ba? Kalakalawang ito eh. Kalakalawang. Hindi marunong. Yun. Effective. Effective. Magaling. Ano ko dito? Tapos yung yan dito. Ano ko try?
Perfect talaga, oh. Ayos, oh. Hindi siya nakakatanggal ng kalaman. Okay na. Okay na. Wala na. Yun lang. Ano ba yan? Bobo. Okay, we're done.
share ko lang sa inyo kasi yung company namin hindi siya nagpapa-overtime. So iba siya sa company nung ibang nasa Japan dito. Kasi mismong yung mismong yung isang Nihonjin dito nakausap ko, nasa kasunduan daw nila yung hindi siya mag-overtime. In case na mag-overtime siya, wala daw bayad yun, sabi nung Nihonjin, yung sensei namin. So iba yung company namin. Tapos minsan tinatanong kami kung maganda daw yung company namin. Siyempre ang sasagot namin, oo maganda, di ba? Pero pag siya yung tinanong mo, hindi siya makasagot ng oo kasi yun nga, number one yung problema is yung isa sa mga issue is yung overtime. Although para sa akin, kahit wala kaming overtime, malaking bagay kasi binigyan kami ng pagkakataon na matutong mag TIG welding dito, maka-experience dito. Kung hindi man ganun kaganda yung pasahod katulad dun sa ibang lugar dito sa Japan, blessing pa rin sa akin kasi pwede kong gamitin tong stepping stone para sa mas magandang opportunity. Although hindi ko naman sinasabing hindi maganda itong opportunity dito, maganda pa rin. Kung i-compare mo lang yung sahod sa ibang lugar dito sa Japan, mas mataas yung sa kanila. Pero kung i-compare mo naman sa sahod sa Pilipinas, mas mataas talaga yung nandito kahit walang overtime. So baka hindi kami magkaroon ng overtime. Hanggang ngayon nag-training pa rin kami ng TIG welding na hindi ko naman na-experience sa Pilipinas na mag-training. Kasi sa Pilipinas kung magte-training ka, ikaw pa yung magbabayad. Dito baliktad, sila yung magbabayad sa'yo. Tapos nag-aaral din kami sa umaga. Continuous lang yung pag-aaral namin kasi nalalapit yung parang trade test o actual exam namin sa February next year. So hindi pa rin kami magaling mag Nihongo kasi 3 months lang yung training namin, so basic lang yung natutunan namin. Na wala namang problema sa communication, kahit pa paano nakakahabol kami, nakakaintindi kami, pero iba pa rin yung bihasa ka sa pag Nihongo. Maganda dun sa company namin, lagi kami kinakamusta kung may problema ba kami. Ito share ko lang sa inyo, pinaka worst na problem namin kinakaharap sa aming 3 Pilipino dito sa bansang ito is number one yung driver namin. Kasi ang driver namin dito, kung hindi nyo naitatanong, 19 years old 18 years old siya, nag-turning ng 19 siya. 3 beses na namin siyang nareklamo kasi nakakatulog siya sa pagmamaneho, which is lagi akong nagwo-worry kasi anytime pwede kami mabangga, pwede kaming alam mo yun, may naghihintay sa aming pamilya dyan sa Pinas. Pero hindi namin kapabayaan, kundi kapabayaan nung Nihonjin na yun. Ilang beses namin narereklamo pero pangatlong beses na siya ngayon magdadrive sa amin. Ang sabi ko dun sa mga sensei namin, paano kung binigyan kasi siya ng last chance, pangatlong pagkakataon, last chance na yon, pangatlo ngayon. Pag daw tutulog-tulog pa siya sa pagmamaneho, tatanggalin na daw siya. Hindi ko alam kung tatanggalin sa trabaho o hindi na lang siya magmamaneho. Hindi ko masyado naintindihan Pero ang sabi ko sa sensei namin, baka yung last chance na yun, last day na namin. Yun talaga yung pinaka nakakatakot. Nagagalit na yung misis ko. Wala tayong magawa Pero ang importante kasi, yung Horenzo kung tawagin. Magre-report ka, communicate, contact. Ayun yung Horenzo. Yung ginagawa namin, Hokoku kami. Isa sa ng Horenzo, Hokoku. Nagre-report.
So, yun lang wino-worry ko dito sa pagmamalagi namin dito sa Nagasaki. Pero overall, yung driver na yun, magaling, magandang makisama, mabait. Lahat sila dito mababait. Meron ding mga Nihonji na parang Pilipino rin, masama ugali, pero mas madami yung lamang yung mas magaganda ugali dito. So, ayun lang, update ko lang kayo sa ano namin. Hirap nung sa pagmamaneho. Kung pwede lang ako magmaneho kaya lang hindi ako marunong Saka kung marunong man ako, kailangan ko nang mag-take ng lisensya ng driver's license dito sa Japan, which is mahal. So, yun lang ang update ko sa inyo sa nangyayari sa amin dito. Pagdating naman sa may trivia nga rin pala ako sa inyo. Yun dito, yung traffic light dito, which is yellow, green at red. Sa atin ganun din, 'di ba? Yellow traffic light, green, red. Dito baliktad. Dito iba, hindi siya baliktad. Dito iba yung tawag. Yung red, kung tawagin aka. Shingo traffic light. Aka shingo, red traffic light. Yellow traffic light is yung nagmamali na ako sa English is yung Kiro kasi ang tawag sa yellow sa Nihongo, Kiro. So Kiro Shingo is yung yellow traffic light. Pagdating naman sa green traffic light, ang tawag nila is Ao or Aoi Shingo. Yung Ao o yung Aoi sa English noon is blue. Pero pagdating dito, pagka nag-green traffic light na siya, ang tawag sa kanila, Aoi Shingo. First thing kong pumasok sa utak ko, bakit ganun? Kasi 'di ba, dapat ang green kasi sa Nihongo is Midori. So dapat Midori Shingo siya. Nagtanong ako doon sa isang sensei namin babae, bakit ganun? Hindi niya masagot. Hindi niya alam yung sagot. Doon sa sensei namin lalaki, nagtanong din ako. Alam niya yung sagot. Kasi, ito yung explanation niya. Kasi pag sa green traffic light, hindi daw siya masyadong visible. Hindi daw siya masyadong kita. Na kailangan mag-go na. Ganon. Ganon yung niya. So, ang tawag sa kanila is Aoi. Hindi pala. Baligtad. Sorry nagkamali ako. Kung blue kasi, hindi daw siya masyadong visible. Siguro, nung unang gawa nila, siguro lang blue yung ginawa nilang go. So, yung blue daw, hindi siya visible, hindi siya masyadong kita especially sa umaga. Sa umaga yan, nasa isip ko lang sa umaga. Hindi siya masyadong kita, so ginawa nilang green. Pero yung kulay na tawag doon is Aoi Shingo. Nananatili siyang Aoi Shingo. Siguro unang-una nilang ginawa is Aoi. So merong pagbabago. Hindi ko lang masagot kung bakit hindi nila binago yung tawag. Yun yung trivia dito. Yun, Aoi Shingo, which is yung green. Aka Shingo, which is yung red. Kiroi Shingo, Kiroi Shingo, which is yung yellow. 'Di ba? Stop, look and listen. Stop, look and listen. Ayun yung 'di ba? Kung pasensya na ako, nagkamali ako. Stop, look and listen. Ayun lang, trivia 'yon. Tapos alam nyo ba yung second trivia? Alam nyo ba yung Demon Slayer na anime? Magtataka kayo kung saan kinuha yung concept ng mga uwak or karaso kung tawagin dito sa Nihongo. Ako, pumasok lang sa isipan ko kasi unang pagpasok ko dito o pagdating ko dito sa napansin ko madami silang uwak. Siguro, naisip ko lang, although hindi ako nag-research about doon kung saan nila kinuha yung concept na yun. Siguro, dahil sa ganun nga, binibigyan nila ng kahalagaan yung nature dito. Pero pagdating sa dagat, okay lang manghuli. Pero pag yung mga ibon, ibang animals, bawal kang manghuli dito. So, ang dami kasi ditong uwak. Marami kang makikitang uwak kahit saan dito. Ganun siguro yung concept na pumasok sa isip ko. Ayun yung ginawa nilang concept.
na madaming uwak. Basta kung nanonood ka ng Demon Slayer, papaisip ka bakit may uwak. Although anime siya, ayun lang yung pumasok sa isip ko. Doon sila kumuha ng konsepto. At dito, wala kang masyadong makikitang magnanakaw. Third trivia, wala kang masyadong makikita magnanakaw dito kahit yung mga padlock ng bike mo, kahit iwanan mo sa kung saan dito sa Nagasaki. Pero sa ibang especially sa Tokyo o iba pang ng Japan, hindi ko pa napupuntahan siya. Chibaken lang, saka dito lang sa Nagasaki ang napuntahan ko, is walang masyadong magnanakaw. O sabihin natin meron man, siguro 1 to 10, siguro mga 1% lang yung magnanakaw dito. Yun yung maganda dito. Tapos fourth trivia dito sa Nagasaki, alam naman natin na Japan is prone siya sa earthquake. Prone, tawag ba daw? Tama ba yung English ko? Basta laging nililindol ang Japan. Pero dito sa Nagasaki, hindi ka makakaranas ng lindol. Yun yung maganda dito. Yung bagyo kasi normal na, pero yung lindol wala dito sa Nagasaki. Yun yung maganda dito. Tapos mababait silang lahat. Dito sa Japan, bawal na bawal kang mangutang sa Nihonjin, or basta bawal yon. Kasama sa kasunduan namin sa company at agency, bawal umutang. Ayun yung hindi siya trivia, sabihin na natin na isa sa mga parang policy na bawal kang umutang, bawal kang magpautang. Kasi siguro nagkakaroon ng problema pagdating sa ganung bagay. Tapos eto naman, hindi din siya trivia, pero experience lang na naranasan ko. Although meron din akong isang video, maiksi lang. Dito, sabi nila kasi nung nasa Pilipinas pa lang kami, mga Nihonjin daw, mahalaga sa kanila yung oras. Pwede kang matulog sa kalagitnaan ng trabaho. Pero tinanong ko yun sa sensei namin, bakit yung senpai namin is lagi nakakatulog. Okay lang ba yun? Ang paliwanag sa amin ng sensei namin, okay lang na matulog ka sa trabaho kung nakikitaan ka na busy ka, tapos madami kang ginagawa. Siyempre busy ka, madami kang ginagawa, naggagambate ka, ginagawa mo yung best mo dun sa trabaho, lagi ka nag-overtime kung meron man. Although hindi ko alam kung yung ibang tao dun sa company namin is bayad yung overtime, kasi hindi rin alam nung sensei namin. Sa kanya lang yung senior niya sa akin. So pwede ka matulog. Pero yung iba yung case kasi nung senpai namin na tulog ka lagi ng tulog, dahil hindi ka naman nagagambate, hindi ka naman busy, pero lagi kang tulog. Bata pa kasi. So iba daw yon, hindi daw accepted yon. So yun lang, na disappointed lang ako kasi akala ko lahat na Nihonjin okay sa kanila, yung mahalaga sa kanila yung oras, pinapahalaga nila yung oras. Hindi pala lahat, para din palang Pilipino yan. Pero iba talaga ang nila dito, mas maganda talaga dito. Tapos kahit malamig, ngayon malamig kasi, nakaganto lang ako kasi matirik yung araw, pero malamig pa rin siya. Dito mahilig sila mag-jogging kahit sobrang lamig. Tuwing gabi nagja-jogging sila. Hindi ka makakita ng vendor dito sa kalsada. Madaming jidohan bike o kung tawagin ni bendo machine. Madami din laundry shop. Madaming laundry shop dito, mabenta laundry shop dito. Mahal ang pagupit. Nagpagupit ako. Ang pagupit ko dito nagkakalaga ng, kasama na yung shampoo, 2,000 yen. Times mo na lang sa 40. Yung palitan ng 40%. Times mo na lang doon. Kung hindi nagkakamali, humigit kumulang kalahati kasi yun. Humigit kumulang kalahati. Siguro mga 1,000 mahigit. Yung dito. Gupit lang yun Wala pang kasamang ribbon kung sa babae. Kulay-kulay, wala pang ganun. Kung sa kulay kasi yung namin, senpai namin nagkulay siya, humigit 5,000, 5,000 yen o 2,500 sa Philippine peso.
So yun lang. Ngayon gumagaling na tayo. Hindi naman sa pagmamayabang, gumagaling na tayo sa pag ah, titig. Marunong na ako. Yun yung maganda dito. Pwede na akong umuwi. Pwede na akong, kasi kalimitan sa Pilipinas, nung nandun pa ako sa Pilipinas, pag naghahanap ako ng hiring, kalimitan sa pagwe-welding is TIG welding talaga yung in demand. Although mas malaki ang sahod talaga sa ibang bansa, mapa Middle East man yan o mas mataas na bansa, malaki ang sahod ng TIG welding. So yun talaga yung gusto kong ma-specialize ngayon. Although marunong na tayo, pero kailangan pa rin natin ng experience saka more practice pa. So hindi ko nagamit tong walis na to kasi wala yung namin. Ngayon wala akong ibang gagawin. Minsan kasi kailangan namin mag-aral, may mga homework kami, pero sineset aside ko siya minsan eh. Mas gusto kong magpahinga eh. Gusto kong yung utak ko. Kasi mahirap, malayo ka sa pamilya mo tapos madami kang isipin. Dagdag pa yung aralin dito. So, sabi nga nung asawa ko, i-enjoy ko lang, wag ko masyadong perfect in lahat ng mga exam kasi hindi naman kailangan lahat is perfect. Dapat nasa middle lang tayo. Okay lang yung kahit hindi masyado mataas. Nasa middle lang, malaking bagay na yun. Although nung una pa lang, gusto ko lagi perfect ako, gusto ko lagi mataas ako. Which is maganda, pero naano naman yung utak mo na pe-pressure. Mahirap yung gano'n na pe-pressure yung utak mo. So binabalanse ko lang sa ngayon. Kung ano lang yung kaya ng utak ko sa ngayon, hindi ko siya pinupush na kahit hirap na ako. Mahirap kasi pag nasa ibang lugar ka. Although pangalawang beses ko nang magtrabaho sa ibang bansa. Yung una, yung service crew ako sa Qatar. Maliit talaga yung sahod, so nagpursige akong mag-vocational hanggang sa marating ko tong kinalalagyan ko ngayon. Ang laki nung difference nung sahod namin compare sa Pilipinas. Nung service crew pa lang ako, hanggang sa natuto ako mag-welding, naging welder ako sa Pilipinas, hanggang sa yun nga, nandito na ako. So yun pa rin, hindi pa rin ako magsasawa na kung ikaw ay gusto mo mabago buhay mo, gumawa ka ng paraan. Sahod mo, kung halimbawa ang trabaho mo lang is ganito, sa palagay mo, kung iisipin mo bakit ang baba ng sahod mo, siyempre mag-isip ka ng ibang alternative way para umasenso ka, which is marami tayong option dyan, which is mag-aral ka. Ang reason kasi ng pag-aaral, para makaangat ka lalo sa buhay. Mag-take ka ng risk. Mahirapan ka sa umpisa, pero at the end of sabihin natin hanggang sa dulo, pagdating sa dulo, magbabago rin naman yung buhay mo. Tulad nung sa akin, ang laki ng pagbabago. Samahan mo lang ng sipag. Ayun lang, hanggang dito lang yung masishare ko. Ito yung apartment namin. Magbibigay pa ba ako ng word of the day? Word of the day, ano ba? Sabihin na natin ito. Tawag dito sa ulo natin. Atama. Yun. Meaning head. So, yun lang. Maraming salamat kung nakapanood ka dito sa videos na to, sa vlog na to. Maraming salamat. Sana supportahan mo pa rin ako. Although minsan hindi na ako nakapag-vlog. Sana supportahan mo pa rin ako. Tuloy-tuloy lang ako sa pangarap ko. Mula kung napanood mo yung umpisa na nasa Pilipinas ako, nag-struggle ako, madami yung paghihirap, kailangan akong magsumikap. Kung napanood mo yun, hanggang saan makarating ako dito. Maraming salamat kung napanood mo lahat. At in God's plan, siguro kung mag-success man tayo kahit sa maliit na bagay, kung sa palagay ko, sabihin na natin na ganito, nakaipon tayo tulad ng ibang vlogger yung ginagawa nila, although hindi pa ako nasahod. Siguro darating din yung panahon na tutulong din ako sa ibang Pilipino. Hindi ko lang alam kung sa paanong paraan. Darating din tayo sa point na yun. So sana tuloy-tuloy lang yung blessing sa atin ngayon. Hindi pa tayo
konti pa lang yung videos na na-upload natin, so hindi pa ako expect na mabayaran tayo sa or yung ma-monetize. Hindi pa ako nag-expect ng ganun. Pero itutuloy ko pa rin tong vlog na to. Hindi lang ganun ka-active siguro kasi mas priority ko yung trabaho ko dito, yung practice namin dito. Mas priority ko yun kasi iba nga, katulad nga sinabi ko, iba yung company namin. Hindi ako nag-expect na pwede kami mag-video lagi-lagi. Yung video namin is patago lang. So, mahirap na. Ayoko itaya yung trabaho ko sa videos na to. Although gusto ko mag-share ng experience, gusto ko mag-share ng, alam niyo yun, yung nararamdaman ko na natututo ako. Gusto ko mag-share ng ganun, hindi ko lang siya magawa pa. Pasensya na sa inyo lahat. Ayan, natinatapos ko itong videos na to. Maraming salamat. At especially sa mga kabakal natin dyan. O kahit hindi ka kabakal, maraming salamat. At God bless sa ating lahat.